Pinag-aaralan na ng isang nanay kung anong kasong pwedeng isampa laban sa nag-upload ng video ng kanyang anak na nag-viral kamakailan. Ayon sa ina, napahiya umano ang kanyang 4 na taong gulang na anak nang tanggihan ng uploader na bigyan ng ice cream. Alam mo yung nakakagigil, pati inosenteng bata, pinagtitripan mo. Yung kausapin mo, akala mo parang may ginagawa sa yung mali. Yung kausapin mo na akala mo parang hindi niya alam kung hindi naintindihan ng bata na yon. Pero the context itself speaks your character. Pero para i-post mo yung ibang bata, hindi mo anak, tapos parang pinapahiya mo pa, yun ang hindi maganda. Ito ang trending na issue sa social media, kung saan ay ginawang katatawanan ang isang bata. Tara, alamin natin ang buong detalye. Panoorin ang buong video. Kumusta mga idol, mayroon naman tayong bagong chika sa inyo. Bago yan, welcome sa channel ni Mr. JV. Kamakailan lang, ang TikTok video na pinatikman niya ang kanyang anak ng ice cream sa isang playground sa loob ng mall. Ang video na ito, ay umabot na sa halos 80 million views sa TikTok. Ice cream! Uy, hindi na makita anak ah. Gusto mo rin? Pabili ka sa mama mo. Ang uploader ng video ay si Nico Meneses, nagkaroon ng kontrobersya, nang may lumapit na isa pang bata, para tikman din ang ice cream. Ito ang nag-trigger ng di pagkakaintindihan at paghahanap ng magulang ng bata sa isang viral video. Sa Facebook, ibinahagi ni De Castro ang pangalan ng anak na hindi pinatikman ng ice cream, at humingi ng tulong para mahanap ang mga nag-upload ng video. Ang ina ng bata ay nag-post ng mensahe na humihingi ng impormasyon tungkol kay Nico Meneses. Ayon kay De Castro, bantay sarado siya sa playground noong mga oras na iyon. Inireklamo niya ang ginawang paggamit sa kanyang anak para sa clout ng mga nag-upload ng video. Sinubukan niyang kausapin si Nico Meneses at humingi ng paumanhin, ngunit ito ay di umano'y binaliwala. Ayon sa National Privacy Commission, mahalaga ang pahintulot ng magulang bago ilabas ang mga larawan o video ng bata sa social media, lalo na kung ito ay may potensyal na maging viral. Ang hindi pagsunod dito ay maaaring magresulta sa multang 2% ng gross income. Dahil sa kontrobersyang ito, hinaharap ni Nico Meneses ang 2 kaso, ang Cybercrime RA No. 10175 at Child Abuse RA No. 7610. Ito ang nagiging halimbawa na dapat tayong maging responsable sa ating mga post online, lalo na kung kasama ang mga menor de edad. Po ang mami ng bata na gustong makitikim sa ice cream sa nagva-viral na video. Dito po ako para magsabi sa inyo na hindi po ako naapektuhan personally ng mga comment kung ako ba ay masama o mabuting magulang. Ang naisip nilang gawin ay gumanti sa amin sa paggawa ng ganitong action. Hindi nila kami kinausap, nilapitan tungkol sa aming anak. Sa halip ay naisip nila Sabado, Linggo pinalipas at Lunes i-post ang video. Kung ano po ang motibo at intensyon ng mga taong ito, ay siguro po sila lang po ang makakaalam. Basta ang alam po namin, nananahimik lang po kami. Kung meron pong di magandang aksyon ng aming anak, patawarin po sana nila dahil ito ay bata at musmus pa. Hindi rin po ako perfect na magulang. Sana po kung meron po kaming nagawa na hindi po maganda, na hindi nyo kinalulugod, patawarin nyo po kami. At sa mga tao naman po na sumusuporta sa amin, maraming salamat po, pagdasal nyo po kami. Ang gusto po naming matutunan sa pagkakataon na to ay malaman at ma-share din po ang mga hakbang kung ano ang gagawin ninyo kung kayo ay nabiktima rin. Walang bata na dapat mapahamak, lalo na nagbayad ka pa sa mall para lang magkaroon siya ng magandang experience sa paglalaro para sa mental health niya. Para din sa mental health namin. Tapos meron pong tao na mananamantala at ayaw i-take down. Bakit po? Para sa views? Para sa pera? Kaya, ayan po ang mga dahilan. Hindi ko po maintindihan kung bakit kami pa po ang dapat mag-reach out sa kanila. Ganun pong anak namin ang ginagamit nila para makagain ng monetary reward for views, for content. Ano po ang motibo at intensyon nilang mag-asawa
para po dun sa kanilang pagpo-post? Yan po ang magandang tanong at gusto rin po naming makita. Gayunpaman, umani naman ito ng samut-saring reaksyon ang nasabing video. Nako, nakakagigil, masakit sa magulang yan na pinagmumukang kawawa ng ibang tao ang anak mo. At pinost pa talaga, papiyansa ka sa mama mo ngayon. Himas rehas ngayong darating na Pasko, pasikat kasi. Kawawa naman yung bata, napaka-inosente, akala niya siguro bibigyan din siya tulad nung sa unang bata. Kayo mga idol, ano ang masasabi nyo sa chika topic natin ngayon? At syempre bago tayo magtapos sa ating video, ay inaanyayahan ko kayo na mag-like sa ating Facebook at mag-subscribe na rin sa YouTube, dahil malaking tulong na ito sa pag-grow ng aking channel, upang mas lalo pa ako na magsipag sa pag-upload ng mga videos na kagaya nito. Hindi naman ako nagmamakaawa sa inyo mga idol, pero sana maawa na kayo. Hanggang dito na lang ang ating video, maraming salamat sa inyong pagtambay, bye-bye!